Ang pangalan ko ay Tresate Santos. 29 anyos ako. 3 linggo na ang nakararaan. Pinaupo ako ang tatay ko sa lamesa namin sa kusina at dahan-dahang itinulak ang isang laptop palapit sa akin. Sa screen ay isang spreadsheet. Mga hilera at kolum. Bawat diper, bawat kain, bawat gamit sa eskwela na nahawakan ko, nakaitimise, nakatuwos at naka-highlight sa pula. Ijirmi milyo. Iyan ang sinasabi nga pamilya ko na utang ko sa kanila para sa krimen ngang pagiging ipinanganak ko. Pero ang kwentong ito ay hindi talaga tungkol sa spreadsheet na iyon. Ito ay tungkol sa isang tawag sa telepono na muntik ko nang hindi matanggap, isang kwarto sa ospital kung saan ako pinagbawalan pumasok, at isang flip phone. Luma, gas-gas, at halos hindi na kumakarga. Naidiniin nga, isang nahihingalong matanda sa aking palat gamit ang nanginginig na mga daliri, isang telepono na naglalaman ng 3 bagay na ayaw na tatay ko na mahanap ko. Bago ko sabihin sa inyo ang lahat, kung ang kwentong ito ay tumutugma sa sarili ninyong karanasan, sige at I hit ang like at subscribe. Pero gawin lang ito kung talagang nakakarelate kayo, ilagay ang inyong lokasyon at oras sa mga komento. Gusto kong malaman kung saan kayo nakikinig ngayong gabi. Ngayon, hayaan niyo akong ibalik kayo sa nakalipas na 4 na buwan. Sa 1 linggo ng Oktubre, nung tumawag ang tatay ko at nagsabi ng 2 salita na nagpabago sa lahat. Family meeting. Lumaki ako sa isang bahay sa isang subdivision sa Antipolo, Rizal, 20 minuto sa labas ng Metro Manila. Mayos na kalye, malilinis na damuhan. Ang klaseng lugar kung saan kumakaway ang lahat, pero walang nakakaalam kung ano ang nangyayari kapag nagsara na ang gate ng garahe. Namatay ang nanay ko nung 5 taong gulang ako. Ovarian cancer. Mayroon akong 3 alaala sa kanya. Ang amoy ng kanyang lotion, ang tunog ng kanyang paguni habang nasa kusina, at ang paraan ng pag-ipit niya ng buhok ko sa likod ng aking tainga bago matulog. Iyon lang. 3 alaala. Iningatan ko ang maito na. Parang babasaging salamin. Pinakasalan ng tatay ko si Marites nung 7 ako. Nagdala siya ng kaayusan sa bahay. Malilinis na counter. Isang chore chart sa ref. At isang kulay berdeng ledger notebook na tinatago niya sa drawer na puno ng kalat. Ang klaseng notebook na mabibili mo sa National Bookstore. Nagsusulat siya dito linggo-linggo. Hindi ko alam kung ano iyon hanggang sa 12 anyos ako. Binuksan ko ito habang naghahanap nga. Baterya at nakita ko ang pangalan ko sa taas nga bawat pahina. Sa ibaba nito, mga numero, groceries, parte ni Tess, sapatos pang-eskwela, Tess, tsopay sa dentista, Tess. Bawat pisong ginastos sa akin, nakalista gamit ang asul na tinta. Dumating si Paolo nung 10 ako, ang half-brother ko, ang unang biolohikal na anak ni Marites. Pagkatapos ni Paolo, nabago ang matematika sa bahay. Nakakuha siyang mabagong damit. Nakuha ko ang mapinaglumaan niya. Nawalang katuturan dahil mas bata siya at mas maliit. Nakuha niya ang mas malaking kwarto nung 8 taong gulang siya. Nanatili ako sa kwartong may bintanang hindi mailok. Ang tanging lugar kung saan naramdaman kong kabilang ako ay ang farm ng lolo ko. Tuwing tag-araw, sinusundo ako ni Lolo Ambo Santos gamit ang kanyang lumang jeep. Biyahe ang 40 minuto papuntang Tanay, Rizal, at abutan ako ang pangliha. Tinuruan niya akong gumawa ng maliliit na bangkito, magbasang level bar, at magluto ng itlog na hindi dumidikit sa kawali. Kahit minsan ay hindi niya inilista kung makano ang nagastos niya sa akin. Hindi ko alam na nagtatago pala si Marites ng running total. At hindi ko alam na balang araw ay sisinggilin niya ang bawat sentimo nito. Umalis akong bahay sa edad na 18 na may scholarship sa UP Diliman at isang part-time na trabaho bilang cashier sa SM Hypermarket. Nakatayo si Ramon sa pintuan noong araw na nakakarga akong gamit sa kotse. Hindi siya tumulong magbuhat ng magkahon. Sumanda lang siya sa hambangang pinto at sinabing huwag kang babalik na walang pera. Hindi na ako bumalik. Hindi para tumira, kahit paano. Natapos ko ang degree ko sa accountancy. 4 na taon, walang pahinga. 2 trabaho ng sabay. Gumraduate ako na. May itong mati-thousand sa ipon at isang alok na trabaho sa isang maliit na firm sa Ortigas. Cubicle sa likod, fluorescent na ilaw. Isang boss na nagma-microwave ng isda tuwing Martes. Akin iyon.
Umupa ako ng one-bedroom apartment sa Mandaluyong. Nagbayad ng sarili kong kuryente at tubig. Bumiling ng sarili kong gamit. Karamihan ay second-hand, karamihan ay lang. Nag-file akong sarili kong buwis. Inayos ang sarili kong lababo. Naglutong sarili kong pagkain. Wala akong utang kahit kanino. Pero tuwing Pasko at Bagong Taon, bumibiyahe ako pabalik sa Antipolo. Hindi para kay Ramon, hindi para kay Marites, para kay Lolo Ambo. Ang lolo ko ay upo sa dulo ng mesa, tahimik, nagmamasid. Hindi siya masyadong nagsasalita sa mga hapunan ng pamilya. Pero pagkatapos, kapag lumipat na ang lahat sa sala, hahanapin niya ako sa kusina habang nahugas ng pinggan at sasabihin, "Ang galing mo, apo." 3 salita. Pinanatili nila akong nakatayo ng ilang buwan. Ang iba pang mapagbisita ay matitiis. Hanggang sa simulan ni Marites ang kanyang mapaalala. Maliliit lang sa simula. Alam mo, Tess, yung bill sa braces mo ay halos at 300,000. O kaya, nakita ko yung mga litrato ng apartment mo online. Siguro masarap gumastos para sa sarili mo. Upo si Ramon sa kanyang recliner, tumatango. Hindi sumasang-ayon. Hindi pumipigil. Tumatango lang. Akala ko iyon na ang pinakamasama. Ilang komento habang kumakain ng lechon. Ilang makahulugang katahimikan habang nagmimerienda. Pagkatapos ay tumawag si Ramon noong Martes ng gabi. Patak ang boses niya. Family meeting. Linggo. Pumunta ka dito. Dumating ako sa driveway ng tanghali. Nandun na ang sasakyan ni Paulo. Gayon din ang SUV ni Marites. Yung bago. Pearl White Fortuner. Hulugan. Sa loop, ang mesa sa kusina ay malinis. Walang pakain. Walang kape. Si Ramon lang sa kabisera, si Marites sa tabi niya, at isang laptop na nakabukas sa pagitan nila. Nakaupo si Paulo sa tapat, nag-scroll sa kanyang telepono. Hindi siya tumingin nang pumasok ako. Umupo ka, sabi ni Ramon. Iniharap ni Marites ang laptop sa akin. Sa screen, isang spreadsheet. Hindi yung berdeng notebook mula sa drawer. Ito ang upgraded na bersyon. Nga kolum para sa bawat taon ng buhay ko. Diapers. Unang taon. 80,000. Gamit sa eskwela. 2002 hanggang 2010. Awa 240,000. Groceries. Parte ni Tess kinakalkula bawat kain. Awa 3.6 milyon. Medical, dental, transportasyon, damit, mga extracurricular na hindi ko naman hiningi. Isang chel. Saka ng ibabang sulok. Nakabolt. 5 entayho, 20,081,850. Hindi namin hinihingi ang lahat ng sabay-sabay, sabi ni Ramon, buwan ng hulog, 50,000. Makatarungan iyon, tinitigan ko ang numero. Pakiramdam ko ay walang laman ang dibdib ko. Paano naman si Paulo? Tanong ko. Hindi kumurap si Marites, si Paulo ay anak namin. Anak namin, hindi si Paulo ay anak din ngang tatay mo. Anak namin, na parang ako ay ibang bagay. Isang nangungupahan, isang proyekto, isang item sa listahan. Tumingin ako kay Ramon. Alam ba ito ni Lolo? Sumandal si Ramon. Sumasang-ayon ang lolo mo na makatarungan ito. Ang pangungusap na yon ay tumama ng mas masakit kaysa sa spreadsheet, si Lolo Ambo. Ang taong hindi ako siningil kahit isang sentimo sa bawat tag-araw. Nanakabot ang et mainin. No, sa aking palot tuwing umalis ako sa farm. Sumang-ayon na dapat akong magbayad para sa pagpapalaki sa akin. Umuwi ako ng tahimik. Walang radyo. Tinawagan ko ang numero ni Lolo Ambo mula sa parking lot ng apartment complex ko. Nagring ito nga 4 na beses at namatay. Hindi voicemail. Patay. Sinubukan ko ulit kinabukasan na umaga. Ganun din. At sa sumunod na umaga. 3 linggong katahimikan. At wala akong ideya kung bakit. Hindi hinintay ni Ramon ang sagot ko. Nagsimula siyang tumawag sa makamag-anak. Sa loob ng 1 linggo, umilaw ang telepono ko sa manumurong hindi ko nakita ngang ilang buwan. Tita Pat, Tito Dennis. Mga pinsan na halos hindi ko makausap. Lahat sila ay umikot sa parehong script. Isinakripisyo ng magulang mo ang lahat para sa iyo, Tess. Si Tita Pat ang pinakadirekta. Hidya. Ang 520 milyon ay mukhang malaki. Pero isipin mo kung ano ang ibinigay nila sa iyo. Isang bubong, pakain, katatagan.
Walang katumbas na presyo iyon. Gusto kong sabihin katatagan, sa isang bahay kung saan nawala ang malitrato nga nanay ko noong linggong lumipat si Marites, kung saan ako na-grounded dahil sa pag-iyak sa karawan ng nanay ko dahil nagjing hindi comfortable si Marites. Hindi ko sinabi ang alinman dun. Sinabi ko lang, salamat sa pagtawag niyo po. Mas malawa ang ginawa ni Marites. Nagpost siya sa Facebook. Walang pangalan, pero kahit sinong kapamilya ay makakonekta sa mga detalye. Ang ilang maanak ay nakakalimot kung ano ang halaga ng pagpapalaki sa kanila. Nakakadurok ng puso kapag ang sarili mong kadugo ay tumalikod sa iyo. 37 likes, 12 comments. Lahat ay variasyon naga. Nakakalungkot naman. Marites, at deserve mo na mas mabuti. Tumigil ako sa pagtulog ng mahimbing sa gabi. Nagigising ako ang alas 3:00 umaga at nakatitik sa kisame. Nagpapatakbo nga numero sa utak ko. Hindi ang spreadsheet, kundi isang mas malala pa. Ang matematika ngang kung ano ang mawawala sa akin kung patuloy akong humindi. Mga hapunan ng pamilya. Mga imbitasyon sa Pasko. Ang manipis na sinulit ng pakiramdam na kabilang ako na kinakapitan ko. Simula nung 7 taong gulang ako. Pero ang bagay na pinakanagpahirap sa akin ay hindi ang alinman doon. Ito ay si Lolo Ambo. Sinabi ni Ramon na sumang-ayon ang lolo ko sa hinihingi nila. Sa tuwing tinatawagan ko ang telepono ni Lolo, nagriring lang ito sa wala. Walang voicemail, walang sumasagot. Isang hungka na tono lang at pagkatapos ay katahimikan. Ang paliwanag ni Ramon ay palaging pareho. Pagod ang lolo mo, ayaw niyang may storbo. Naniwala ako sa kanya. Hindi dapat, pero naniwala ako. Dahil ang alternatibo ay isang bagay na hindi pa ako handang isaalang-alang. Isang Sabado ng umaga, nagmaneho ako papunta sa farm. 40 minuto sa highway. Nakababa ang nga bintana. Graba ang tumatalsik sa ilalim ng gagulong. Habang lumiliko ako sa barangay road sa Tanay. Natatanaw na ang bahay. Puting dingding na kahoy. Berdeng mabintana. Ang balkon kung saan kami dating umupo ni Lolo Ambo pagkatapos ng hapunan. Nakalok. Harap at likot. Nakasara ang makurtina. Kumatok ako. Wala. Naglakat sa paligid ng kamalik. Wala ang kanyang jeep. Nakapadlock ang workshop. Nakita ko ang kapitbahay, si Aling Rosa, 80 anyos. Laging nasa kanyang hardin. Hindi ko nakita si Ambo ang ilang linggo. Hija. Sabi ni Ramon pumunta siya para tumira sa isang kaibigan sa may Batangas yata. Isang kaibigan sa Batangas? Walang kaibigan si Lolo Ambo sa Batangas. Halos hindi siya umaalis nga Rizal. Tinawagan ko si Ramon mula sa driveway. Nasaan si Lolo? Sinabi ko na sayo. Nagpapahinga siya. Nakikitira sa isang kumpare. Bakit ba ang kulit mo? Dahil 81 na siya at hindi ko siya makontakt. Kung pumayag ka lang sa mga bayat, wala sanang nangyayaring ganito. Ibinaba niya ang telepono. Nang gabing iyon, naupo ako sa apartment ko na nakapatay ang lahat ng ilaw. Ako lang at ang telepono ko. Tinext ko ang numero ni Lolo Ambo. Lolo, si Tess po ito. Mahal ko po kayo. Pakitawagan niyo po ako. Nag-deliver ng mensahe. Walang reply. Nagpadala si Marites ng text ng alas 9. Dismayado ang lolo mo sa iyo, Tess. Sinabi niya mismo kay Ramon. Siguro kung magpapakita ka ang kaunting utang na loop, magiging iba ang mabagay. 2 beses ko itong binasa, inilapag ang telepono sa counter, tumitik sa pader. Ni 11 nasta peremura. Tumunog ang telepono ko. Unknown number. Area code 02. Local. Boses ng isang babay, mababa at mindgat. Ito ba si Teresa Santos? Opo. Ang panggalan ko ay Nurse Elena Cruz. Isa akong charge nurse sa Medical City. Na-admit ang lolo mo 8 araw na ang nakakaraan. May stage 4 cancer siya. At araw-araw kaniyang hinahanap. Nang hina ang matuhot ko. Napahawak ako sa counter. Sinabingan tatay mo sa amin na tumanggi kang bumisita. Kaya? Ngayon? Nakatayo? Ako sa kusina kong alas? 11? 00 gabi? Nakakapit sa counter gamit ang isang kamay? Nakadikit ang telepono sa tainga ko? At isang babaeng hindi ko pa nakikilala ang nagsasabi sa akin na ang lolo ko ay umiyak na tinatawag ang pangalan ko ng mahigit 1 linggo. At ang sarili kong ama ang nagsabi sa ospital na ayaw kong pumunta.
Kung ginamit ng magulang niyo ang isang taong mahal niyo bilang sandata para pasunurin kayo, itip ang alam ko sa mga komento. Hindi niyo kailangang magpaliwanag, yung dalawang salita lang na yon. At kung nandito pa kayo, manatili kayo sa akin. Dahil ang nangyari sa ospital, na iyon kinabukasan ng umaga ang dahilan kung bakit ko kinukwento ito sa inyo ngayong gabi. Nakmaneho ako papuntang Medical City sa dilim. Ang 40 minuto ay parang naging 4 na oras. Ang lobby ay maliwanag sa fluorescent light at tahimik. Ang klase ng katahimikan na mayroon lang sa mga ospital kapag hating gabi. Tile na sahig. Humuhuni na vending machine. Isang security guard na kalahating tulog malapit sa elevator. Naglakad ako papunta sa front desk. Ambrosio Santos, room 412. Nagtip ang receptionist. Tumingin sa kanyang screen at tumigil. Pasensya na po, ma'am. Mga approved visitors lang po ang pinapayagan pagkatapos ng oras ng dalaw. Apo niya ako. Nag-scroll siya. Nag-scroll ulit. Tapos tumingin sa akin sa paraang tumitingin ang nga tao kapag may masama silang balita na hindi naman sila ang may gawa. Wala po ang pangalan niyo sa approved list. Inupdate ng anak ng pasyente kahapon. Sina Ramon at Marites Santos lang ang autorisado. Nakatayo ako doon. Ang sahig ay parang tumatagilit. Pwede niyo bang tawagan ang kwarto? Pwede niyo ba siyang tanungin? Pasensya na po. Hindi ko pwedeng labagin ang mga tagubilin ng family contact. Umatras ako. Sumandal sa pader. Ang pasilyo ay humahaba sa parong direksyon. Mahaba, makintap, walang tao. Inalis ng tatay ko ang pangalan ko sa visitor list ng sarili kong lolo, habang ang lolo ko ay nakahiga sa kamangang ospital na hinahanap ako. Inilabas ko ang telepono ko. Naisip kong tawagan si Ramon. Naisip kong sumigaw sa receiver. Naisip kong magmaneho papunta sa Antipolo at kalampagin ang pinto niya hanggang sa mabasak ito. Wala akong ginawa sa maiyon. Palabas na sana ako nang makarinig akong pinto na bumuka sa dulo ng koridor, hindi ang main entrance, isang gilid na pinto na kalahating nakatago sa likod ng isang supply cart. Isang babaeng naka-navy scrubs ang nakatayo sa may pintuan. Nasa mid 40s, maikling buhok, reading glasses na nakataas sa ulo. Tumingin siya sa parehong direksyon na kapasilyo, pagkatapos ay diretso sa akin. Itinaas niya ang isang kamay at kumaway. Maliit, sadya, parang isang senyas, si Nurse Elena Cruz. Hindi siya masyadong nagsalita habang iginigiya niya ako sa gilid na koridor. Staff hallway, linoleum sa halip na tile. Isang cart ng nakatuping mga kumot sa may pader. Pumuntang tatay mo nung Martes. Sabi ni Nurse Elena, mababa ang boses. Sinabi sa front desk ng anak niyang babay ay layo ang loob at ayaw ng contact. Inupdate niya ang visitor list. Tinanggal ang pangalan mo, idinagdag ang asawa niya. Hindi ako layo ang loop. Alam ko, tumigil siya sa isang pinto dahil binabangit ng lolo mo ang pangalan mo mga 40 beses sa isang araw. Tinatanong niya ang bawat nurse, bawat ID, bawat doktor na pumapasok. Tumawak ba si Tess? Dumating ba si Tess? Sinabi ng tatay mo sa kanya na masyado kang busy. Binuksan niya ang pinto ng room 412. Ang unang nakita ko ay ang oxygen line, manipis at malinaw, nakasabit sa kanyang matainga. Pagkatapos ang kumot, nakahila hanggang sa kanyang dibdib, masyadong malaki para sa katawan sa ilalim nito. Laging payat si Lolo Ambo, pero ngayon mukha siyang binura ng paunti-unti. Matutulis ang cheekbones. Ang nga pulso ay parang nga patpat. Nakapikit ang kanyang nga mata. Ang monitor ay tumutunog. Sa isang mabagal, matatag na ritmo. Humakbang ako palapit. Tumunog ang sapatos ko sa sahig. Dumilat ang mga mata niya. Sa isang segundo, tumingin lang siya sa akin na parang tinitingnan niya kung totoo ako. Pagkatapos, ay kumulubot ang mukha niya. Walang tunog, ang buong ekspresyon niya lang ay tumitiklop-palop at ang maluha ay dumudulas pababa sa maguwang ng kanyang piski. Apo! Ang boses niya ay garalgal at hangin. Sinabi niya sa akin na ayaw mong pumunta. Sinabi niya sa akin na ayaw mo akong makita. Pumikit si Lolo Ambo, dumilat. Dumukot sa ilalim ng unan gamit ang isang kamay na nanginginih. Nang husto kaya nayanig ang ife-line. Inilabas niya ang isang flip phone, lumang Nokia,
Gasgas ang kase, basag ang screen. Idininiya ito sa aking palad at ibinalot ang aking madalir dito. Nariyan lahat ng kailangan mo. Ang numero, ang recording. Pinisil niya ang kamay ko at ang boses ko kung sakaling hindi ko na masabi ulit. Naupo ako kasama niya ng isang oras. Hinawakan ang kamay niya hanggang sa bumagal ang kanyang pahinga sa pagtulog. Pagkatapos ay lumabas ako sa pasilyo, sumandal sa pader, at binuksan ang telepono. Madilim ang screen. Ang baterya ay nasa 14%. Isang nakasave na audio file. Isang contact, Attorney Enrico Reyes. Isang voicemail. Pinindot ko ang play sa audio file. Punong boses ni Ramon ang tainga ko. Malinaw, kaswal, ang paraan ng pagsasalita niya kapag iniisip niyang walang importanteng nakikinig. Hindi alam ni tatay na ginamit ko ang power of attorney. Nag-expire ito noong nakaraang taon, pero hindi tiningnan ng bangko. Nakalipat na ako ng 3 milyon. Isa pang 1 milyon sa susunod na buwan at ayos na tayo sa tindahan. Tapos si Marites. Paano ang bayad ni Tess? Kung magsisimula siyang magpadala ng 50,000-30,000, pwede nating bayaran ang natitira sa mortgage. Si Ramon ulit. Magbabayat yon. Malambot ang puso niya sa matanda. Sabihin mo sa kanya na dismayado ang lolo niya. Bibigay yon. Lagi naman siyang bumibigay. Inilayo ko ang telepono sa tainga ko. Nanginginig ang kamay ko ng sobra kaya muntik ko na itong mabitawan. Binuksan ko ang voicemail. Boses ni Lolo Ambo. Mas matatak kaysa ngayong gabi. Siguro na-record ilang linggo na ang nakakaraan. Tess, lolo mo ito. Kung naririnig mo ito, siguro wala na ako malapit na. Binago ko ang trust ko 2 taon nang nakakaraan. Kumuha ko ng abogado na ang pangalan ay Enrico Reyes. Ang numero niya ay nasa teleponong ito. Lahat ay mapupunta sa farm. Ang ma-account, lahat ng iyon. Nasa kay Attorney Reyes ang mapapel. Huwag mong hayaang sabihin ng tatay mo na iba ang sitwasyon. Isang pahinga. Ang tunong pahinga niya. Mahal kita, apo. Pasensya na at naging ganito ang anak ko. Wala kang utang sa kanila kahit ano. Kahit isang kusing. Naririnig mo ba ako? Kahit isa. Natapos ang voicemail. Napadausdos ako sa pader hanggang sa nakaupo na ako sa sahig. Nakita ako ni Nurse Elena doon pakalipas ng 10 minuto. Yakap ang telepono sa dibdib ko. Nakapatong ang nusamga tuhod ko. Hindi siya nagtanong. Umupo lang siya sa tabi ko at naghintay. Tinawagan ko si Attorney Enrico Reyes ng 8:01 ng umaga kinabukasan. Nagbubukas ang opisina niya ng 8. Alam ko dahil tiningnan ko ang website ng alas, 6:00 habang nakatitik sa malamig na tasaan kape. Sumagot siya sa ikalawang ring. Boses ng mas matanda, banayad, ang klaseng lalaki na hindi nagsasayang ng salita. Ms. Santos, inaasahan ko ang tawag mo. Sinabi sa akin ng lolo mo na makikipag-ugnayan ka rin sa wakas. Umaasa lang ako na hindi ganito kaaga. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa ospital, ang visitor list, ang recording. Nakinig siya ng hindi sumasabat. Pagkatapos ay inilatak niya ang lahat. Lumapit si Lolo Ambo sa kanya 2 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos madiagnosa, pinaginalaan niya na ginagamit ni Ramon ang power of attorney sa maling paraan. Inimbestigahan ito ni Attorney Reyes at kinumpirma ito. Gumagawa si Ramon ng ma-withdrawal mula sa account ni Lolo Ambo gamit ang isang POA na nag-expire ng 14 buwan na ang nakararaan. Hindi ito na-flag ng bangko. Alam ni Ramon na expired na ito. Ginawa pa rin niya. Ang lolo mo ay nagpatupad ng isang revocable living trust, sabi ni Attorney Reyes. Mayos na sinaksihan ng 2 independent na partido, notaryado, na may kasamang cognitive assessment mula sa kanyang doktor. Ikaw ang nag-iisang benepisyaryo. Lahat, ang farm, 45 hektarya sa Tanay. Isang brokerage account at iPhone na may kabuang humigit kumulang 17 milyon. Ang kanyang jeep, ang kanyang personal na gamit, lahat ng iyon. Hindi ako makapagsalita sandali. Napakatiyak lolo mo, patuloy ni Attorney Reyes. Sinabi niya at sinisipi ko mula sa aking tala. Pinili ng anak ko ang pera kaysa sa anak niya. Pinipili ko ang apo ko kaysa sa anak ko? Alam ba ni Ramon ang tungkol sa trust? Hindi. Naniniwala si Ramon na ang lumang testamento
ay may bisa pa rin ang nagpapangalan sa kanya bilang pangunahing benepisyaryo. Wala siyang ideya na umiral ang trust. Tinanong ko kung ano ang dapat kong gawin. Ang sagot ni Attorney Reyes ay simple. Wala pa. Kapag dumating ang oras, ako ang bahala sa pagbabasa. Alakan mo lang ang sarili mo. Ibinaba ko ang telepono at naupo ng tahimik ng matagal. Namatay si Lolo Ambo noong Huwebes. Unang tumawag si Nurse Elena. 6:42 AM. Sinabi niya na mapayapa ito. Kalagitnaan ng gabi, sa kanyang paktulok. Sinabi niya na binanggit niya ang pangalan ko nung gabing iyon. Bago siya tuluyang hilahin ng sedasyon, nagpasalamat ako sa kanya. Hindi ko matandaan ang pagbabang ng telepono. Tumawag si Ramon pakalipas ng 6 na oras, tanghali mismo. Ang boses niya ay parehong patak na tono na ginagamit niya para pag-usapan ang pagpapalit ng langis ng sasakyan. Wala na si tatay. Libing sa Sabado. Pamilya lang sa bahay pagkatapos. Huwag kang gumawa ng eksena. Pupunta ako, sabi ko. Dumating ang Sabado na malamig at kulay abo. Ang klase ng panahon na amoy usok ng kahoy at basang nga dahon. Maliit ang simbahan. Ang Tanay Community Church, ang dinaluhan ni Lolo Ambo sa loob ng 40 taon. Siguro 60 kataw sa gaupuan. Nakatayo si Ramon sa harap katabi ng kabaong. Madilim na barong. Bagong gupit, nakikipagkamay, tumatanggap ng pakikiramay, nang may tango at maiting na panga, gumaganap ng pagdadalamhati sa paraang ginagampanan ng ilang lalaki ang katatagan. Nakatayo si Marites sa tabi niya sa itim na damit, pinapahiran ang kanyang mata gamit ang isang tisyu na nakatupi sa kanyang palat. Gusto ni tatay na ako ang humawa ng lahat, sinabi ni Ramon sa bawat taong lumalapit. Buang tiwala niya sa akin. Nakopo ako sa ika-4 na hanay. Walang tumabi sa akin. Si Paolo ay nasa 2 hanay sa harap na nagsa-cellphone. Pinisil ni Tita Pat ang balikat ko habang dumadaan, pero hindi tumigil. Nakatuon ang mamata ko sa kabaong. Nara. Simple. Sasang-ayon si Lolo Ambo. Gumagawa siya ng magabagay mula sa Nara. Malapit sa katapusan ng serbisyo, sumulyap ako sa likod ng simbahan, huling upuan, kaliwang bahagi. Isang lalaking naka-gray na suit ang nakaupo mag-isa. Isang leather briefcase sa upuan sa tabi niya. Nasa early 60s, wire-rimmed glasses. Nanonood sa magkaganapan ng walang ekspresyon. Si Attorney Enrico Reyes. Nakatagpo ang aming mamata ng eksaktong 1 segundo. Nagbigay siya ang isang solong. Halos hindi mahalatang tango. Bumaling ako pabalik sa kabaong. 72 oras. Uyon langgang natitira kay Ramon. Puno ang bahay sa Antipolo pakpatak ng 1:00. Mga 20 kamag-anak ang naksiksikan sa sala at kusina. Mga tupperware ng ulam sa bawat patak na ibabaw. May gumawa ng tsake mula sa Goldilocks na may nakasulat na In Loving Memory sa asul na icing. Nakatayo ako malapit sa pintuan sa likod na may baso ngang tubig na hindi ko iniinom. Naghintay si Ramon hanggang sa tumahimik ang kwarto. Mga tao sa mga upuan, sa mga armrest. Nakasandal sa mga pader. Pagkatapos ay tumayo siya malapit sa may hagdanan. Tumikhim at ginawa ang pinakamahusay na ginagawa ni Ramon. Ginawa niyang tungkol sa kanyang sarili ang lahat. Kailangan kong maging tapat sa lahat. Nabasak ang boses niya, praktisado, tumpak, nasasaktan ang pamilyang ito, nahihirapan ang tindahan, nagsusumiksik ang mga medical bills. At ayokong sabihin ito sa harap ng lahat. Pero tumanggi si Tess na tumulong. Lumingon ang bawat ulo sa akin. 20 pares ng mga mata. Sumingit si Marites parang isang backup singer na tumatama sa kanyang tsuwe. Pinalaki namin siya. Ibinigay namin sa kanya ang lahat. At nang humingi kami, hindi nakdeman. Humingi ng tulong. Tinalikuran niya ang pamilyang ito. May ibinulong ang asawa ng pinsan ko sa likod ng kanyang kamay. Tumingin si Tita Pat sa sahig. Gumalaw si Tito Dennis sa kanyang upuan. Nagpatuloy si Ramon. Gusto ni tatay na manatili tayong makakasama. Gusto ni tatay na gawin ni Tess ang tamang bagay. Totoo ba iyon, Tess? Maingat ang boses ni Tita Pat, parang may hawa siyang babasagin. Ibinigay nila sa iyo ang lahat? Inilapak ko ang baso ko sa counter. Nandito ako para magluksa sa lolo ko. Sabi ko, hindi para makipagnegosasyon. Ibinuka ni Ramon ang kanyang makamay. Nakatihaya ang nga palat. Parang isang taong napapakita na wala siyang armas. Kita niyo?
Ayaw niya ring pag-usapan. Tumihim si Tito Dennis. Ramon, baka hindi ito ang tamang lugar. Hindi, tumalas ang boses ni Ramon. Gusto ni tatay na mayos ito. Sinabi niya ito nang may labis na katiyakan na parang alam niya mismo kung ano ang gusto ni Lolo Ambo. Wala siyang ideya, lumapit si Marites. Nasa kanya ang tinging iyon, yung hitsura na inilalagay niya kapag gusto niyang maawa ang kwarto sa kanya. Malambot na mga mata, bahagyang panginginih na labi. Magkahawak ang makamay sa harap niya na parang isang babae sa painting. Tess, Hija, ang boses niya ay parang arnibal. Pinalaki kita na parang sarili ko. Gumigising ako ng alas 5 tuwing umaga. Ipinagbabalot kita ng baon. Hinahatid kita sa eskwela. Nakaupo ako sa emergency room na iyon nung nabali mo ang pulso mo nung 6th grade. Tumigil siya. Hinayaan niyang gumana ang katahimikan. At ganito mo ako babayaran? Naghintay ang kwarto. Nararamdaman ko ang bigat nito. Bawat pinsan, bawat tita, bawat kapitbahay na may hawak na Tupperware sa pahuhusga. Hindi ako sumagot, hindi pa siya tapos. Itinagilit ni Marites ang kanyang ulo, ibinaba ang kanyang boses nang sapat lang para kailanganing lahat na lumapit. Ang nanay mo, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, mahihiya siya sa iyo. Tumahimik ang kwarto. Hindi lang tahimik, payapa. Ang klase ang payapa kung saan kahit ang hangin ay tumitigil sa pag-ikot. Naramdaman ko itong tumama. Sakto sa gitna ng dibdib ko. Ginamit niya ang patay kong ina sa libing ng lolo ko bilang pangwakas na argumento. Tumayo ako ng tuwid. Hindi nanginginig ang makamay ko. Tumingin ako ng diretso kay Marites. Namatay ang nanay ko noong 5 taong gulang ako. Marites, wala kang karapatang gamitin ang pangalan niya. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Humakbang paharap si Ramon. Umupo ka, Tess. Hindi. Kinuha ko ang jacket ko mula sa upuan. Naglakad papunta sa pinto. Nahati ang kwarto nang walang nagpasyang gumalaw. Basta na lang nila ginawa. Sa may pintuan, lumingon ako pabalik. Hindi kay Ramon, sa kwarto. Makakarinig kayo mula sa abogado ni Lolo Samartes. Kayong lahat. Humakbang ako palabas. Tumama ang araw sa hapon sa muka ko, matalim at malamig. Naglakad ako papunta sa kotse ko, inistart ang makina, at lumabas ng driveway. Hindi ako umiyak. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako umiyak. Nagsimulang mag-buzz ang telepono ko bago ako makarating sa highway. Ramon, Ramon, Ramon. Siyam na tawag sa loob ng 2 oras. Tapos ang mga text. Anong abogado? Ang testamento ni tatay ay nasa Harrison at Marks. Tess, tawagan mo ako pabalik ngayon din? Kung ano man ang sinabi sa iyo ni tatay, hindi iyon ang iniisip mo? Huwag kang gagawa ng kalokohan. Inilagay ko ang telepono na nakataob sa passenger seat at patuloy na nagmaneho. Ng alas 7. Nulang gabi. Tinawagan ni Marites si Paolo. Tinawagan ako ni Paolo. Ang boses niya ay may tonong na alangan na laging nangyayari kapag inabutan siya ng script na hindi niya lubos na naintindihan. Uy, Tess! Galit na galit si tatay. May sinasabi tungkol sa abogado ni Lolo. Anong nangyayari? Paolo, mahal kita, pero hindi mo ito negosyo. Tatay ko rin siya. Alam ko. At pasensya na sa darating, pero hindi ko ito kagagawan. Tumahimik siya sandali. Tinatakot mo ako. Magandang gabi, Paolo. Pinatay ko ang telepono ko ang alas 9:00. Isinaksak ito sa charger. Hinayaan itong nakaupo sa counter ng kusina na parang laryo. Sa kabilang ibayo ng bayan, hinahalugo ni Ramon ang farmhouse. Alam ko ito dahil sinabi sa akin ni Aling Rosa, ang kapitbahay, kinalaunan. Panorin niya itong pumasok sa driveway ni Lolo Ambo nung takip silim. Binuksan ang pinto gamit ang kanyang duplicate key. At gumugol ng 3 oras sa pagbubukas ng drawer. Pagila ng ma-file mula sa opisina. Pagangat ng mga tabla sa sahig sa workshop. Wala siyang nahanap. Bawat dokumento na may kaugnayan sa trust, ang orihinal, ang mga susok, ang cognitive assessment, ang mga notaryadong pirma, ay nakaupo sa isang nakalok na kabinet sa opisina ni Attorney Reyes sa Ayala Avenue, Makati. Tiniyak iyon ni Lolo Ambo. Ikitaon nege, tahimik na pagpaplano, at hindi kailanman na ginala.
Si Ramon nege kahit ano. Ang lolo ko ay gumawa. Nege muebles. Sa loop ne Town. Alam niya na ang pinakamatibay na duktungan ay ang mahindi mo nakikita mula sa labas. Paparating na ang Martes. At hindi handa si Ramon Santos. Nagpadala si Ramon sa akin ng 14 na text ng gabing iyon. Shasu. At alam niyo kung ano ang pagkakatulat ng bawat isa sa mga iyon? Wala ni isa sa kanila ang nagsabing patawat. Wala ni isa ang nagsabing mahal kita. Bawat mensahe ay tungkol sa pera. Tungkol sa kontrol. Tungkol sa kung ano ang maari kung kunin sa kanya. Kung nakatanggap na kayo ng tawag mula sa pamilya na tungkol lang sa kung ano ang utang niyo at hindi kailanman tungkol sa kung sino kayo, mag-drop ng fire emoji sa mga komento. Malalaman niyo na hindi kayo nag-isa diyan sa ibaba. Ang Martes ay 3 araw na lang at ang bagay sa mga Martes, lagi silang dumarating. Martes, 10:00 AM, opisina ni Atty. Enrico Reyes sa Ayala Avenue. Ang gusali ay lumang bato, 2 palapak, isang law firm sa unang palapak, at isang insurance agency sa itaas nito. Sa loob, ang conference room ay may mahabang mesang nara, 6 na leather na upuan at isang bintana na nakatingin sa parking lot. Walang arte. Isang kwarto lang kung saan napapagpasyahan ang magabagay. Dumating si Ramon ng 15 minuto ng maaga. Alam ko dahil nakpark ako sa tapat ng kalye at nanut. Naglakad siya papasok suot ang kanyang barong pamburol ulit, hindi na nag-abalang magpalit. Sumunod si Marites na naka-heels, nakataas ang baba, ang pitaka ay nakadikit sa kanyang tadiyang. Sa likod nila, isang lalaking hindi ko nakilala na may dalang briefcase. Nagdala si Ramon ng sarili niyang abogado. Dumating si Paolo ng mag-isa. 5 minuto bago mag-10, magakamay sa bulsa. Mukha siyang batang naglalakad papunta sa opisina ng prinsipal. Huling dumating si Tito Dennis. Tumango siya sa akin sa lobby, pero hindi nagsalita. Nakatayo si Atty. Reyes sa kabisera ng mesa. Gray suit, wire glasses. Ang parehong leather briefcase mula sa simbahan ay bukas na ngayon. Ang nga nilalaman ay nakaayos sa tumpak ng mga salansan. Hindi siya nagsayang ng oras. Kinuha ako ni Ambrosio Santos, 2 taon na ang nakakaraan upang ihanda at panatilihin ang kanyang revocable living trust. Ang trust na ito ay pumapalit sa anumang naunang testamentary documents. Sumandal paharap si Ramon. Anong trust? Ang testamento ni tatay ay nasa Harrison at Marks. Pareho kami ng abogado ng pamilya sa loob ng 20 taon. Hindi kumurap si Atty. Reyes. Ang testamentong iyon ay pinawalang bisa sa pagpapatupat na trust na ito. Lumingon si Ramon sa kanyang abogado, isang mas batang lalaki, nasa mid 30s, na nakbubuklat ng legal pad. Tumingin ang abogado kay Atty. Reyes. Pagkatapos ay bumalik kay Ramon at umiling ng bahagya. Kung ang isang valid na trust ay ipinatupad pagkatapos ng testamento, sabing abogado ng mahina, ang trust ang masusunod. Humigpit ang panga ni Ramon. Isang kalamnan ang pumintik malapit sa kanyang tainga. Inilagay ni Atty. Reyes ang parehong kamay na pata sa mesa. Mr. Santos, napakatiyak ng iyong ama sa kanyang manais. Magpapatuloy ba ako? Binuksan ni Atty. Reyes ang unang dokumento, asul na takip, notary seal na nakikita sa ibaba. Binasa niya ng dahan-dahan. Bawat salita ay kalkulado. Ako, si Ambrosio James Santos, ng Tanay, Rizal, na nasa matinong pag-isip, ay idinedeklara itong revocable living trust. Ang kabuuan ng aking estate, kabilang ang ari-arian sa Tanay, Rizal, lahat ng financial accounts na hawak sa video, at lahat ng personal na ari-arian ay ipinapamana ko sa aking apo, Teresa Marie Santos, bilang nag-iisang benepisyaryo. Tumayo, si Ramon ang napakabilis kaya gumulong paatras ang upuan niya sa pader. Hindi posible yan. Anak niya ako. Ako lang ang anak niyang lalaki. Nagpatuloy si Atty. Reyes, na parang hindi gumalaw si Ramon. Si Mr. Santos Sr. ay nasa matinong pag-isip sa oras ng pagpapatupad. Ang trust ay sinaksihan ng 2 independent na partido na parehong walang kaunayang pampamilya o pinansyal sa grantor at ninotaryo ngang isang rehistradong notaryo sa Rizal. 80 anyos na siya. Bumoto ang boses ni Marites ng mataas.
Nalilito na siya. May sakit siya. Dumukot si Attorney Reyes sa kanyang briefcase at naglabas ng pangalawang dokumento. Kalakip ay isang cognitive capacity assessment na isinagawa ni Dr. Alan Morris, ang panggunahing manggagamot ni Mr. Santos, sa petsa ng paglagda. Kinukumpirma ng assessment ang buong mental competency. Hinampas ni Ramon ang kanyang pala sa mesa. Kokontrahin ko ito. Dadalhin ko ito sa probate. Bawat sentimo. Karapatan mo iyon, sabi ni Attorney Reyes. Tumigil siya. Pagkatapos, ay binuksan niya ang isang pangatlong file, mas makapal kaysa sa unang dalawa. Gayunpaman, obligado rin akong ipaalam sa inyo na sa panahon ng paghahanda ng trust na ito, natukoy ng aking opisina ang isang serye ng mga transaksyong pinansyal mula sa mga account ni Mr. Santos Sr. Ang mga transaksyong ito ay isinagawa gamit ang isang power of attorney na nag-expire na 14 buwan bago ang gunang withdrawal, bumaba ang temperatura sa kwarto. Nararamdaman ko ito. Hindi literal, kundi sa paraan ng paggalawang lahat. Tumingin si Attorney Reyes kay Ramon. Magpapatuloy ba ako? Ang abogado ni Ramon ay naglagay ng kamay sa braso ni Ramon. Inalis ito ni Ramon. Si Mr. Santos Sr., sabi ni Attorney Reyes, ay humiling na panatilihin ko ang isang audio recording bilang bahagi ng trust file. Hiniling niya na bigyan ang pamilya ng pagkakataong marinig ito. Tumingin siya sa paligid ni Gamesa. May tumututol ba? Unang nagsalita si Tito Dennis. Ay play mo. Ibinuka ni Ramon ang kanyang bibig. Pinutol siya ni Dennis. Ay play mo. Attorney Reyes. Pinindot ni Attorney Reyes ang isang button sa laptop. Maliit ang speaker ng kwarto. Isang conference phone dock lang. Pero sapat na nga ito. Puno ang boses ni Ramon ang kwarto. Casual. Kumpiyansa. Nakarikot. Hindi alam ni tatay na ginamit ko ang power of attorney. Na-expire ito noong nakaraang taon. Pero hindi tiningnan ng bangko. Nakalipat na ako ng 13 milyon. Boses naman ni Marites. Mas manipis sa speaker. Paano ang nga bayad ni Tess? Kung magsisimula siyang magpadala ng 50,000-30,000, pwede nating bayaran ang natitira sa mortgage. Si Ramon, ulit, magbabayad yon. Malambot ang puso niya sa matanda. Sabihin mo sa kanya na dismayado siya. Bibigay yon. Natapos ang recording. 6 na segundong katahimikan. Pagkatapos ay mas mahaba pa. Nakatitig si Marita sa mesa. Nakatiklop ang kanyang makamay. Hindi siya tumitingin. Nakaupo si Paulo ng matigas. Nanlalaki ang mga mata. Parang isang taong kasasabi lang na ang lupang kinatatayuan niya ay hindi matibay. Namumuti ang mabuko ang daliri ni Tito Dennis sa paligid ng braso ang kanyang upuan. Lumingon siya kay Ramon. Nagnakaw ka kay tatay. Kinuha iyan sa konteksto. Anong konteksto, Ramon? Ang boses ni Dennis ay mababa, kontrolado, at mas nakakatakot kaysa sa paksiga. Ginamit mo ang isang expired na dokumento para ubusin ang perang tatay natin habang naghihingalo siya. Isinara ni Attorney Reyes ang laptop. Ang dokumentasyon ng ma-withdrawal na ito na may kabuwang 50,350,000 ay naipon na. Si Ms. Santos ang magpapasya kung magsasampang ang legal action. Tumingin ang kwarto sa akin. Hindi ako nagsalita. Simula nang umupo ako. Hindi ko ito hiningi. Tay, sabi ko, hiningi ito ni Lolo dahil wala kang ibinigay na ibang pagpipilian sa kanya. Hindi ko itinaas ang boses ko sa kwartong iyon kahit minsan. Hindi ko kinailangan. Sa mga sumunod na araw, inasikaso ni Attorney Reyes ang lahat pamamaraan, tumpa sa paraang gugustuhin ni Lolo Ambo. Una, ang farm, ang pagmamayari ay inilipat sa pangalan ng trust. Pagkatapos ay sa akin. Malinis na titulo, walang masagaba. Dumating ang masusi sa isang sobre. 2 tansong susi at isang kombinasyon ng padlock ng workshop na nakasulat sa isang post-it note sa sulat kamay ni Lolo Ambo. Pangalawa, ang mga bank account. Nakipag-ugnayan si Attorney Reyes sa BDO na may dokumentasyon na nagpapakita na ang power of attorney na ginamit ni Ramon ay nag-expire na 14 buwan bago ang unang withdrawal. Nakpukas ang bangko, ang internal review. 4,350,000 ang na-flag, na-freeze, na-trust sa business account ni Ramon. Pangatlo, at ito ang desisyon ko, hindi kay Attorney Reyes,
Pinili kong huwag magsampang ang kasong kriminal. Inihanda ni Attorney Reyes ang buong file, mga record ng transaksyon, ang expired na POA. Ang recording lahat ay nakabalot, dokumentado, handa. Inilagay niya ito sa isang selyadong sobre at sinabi sa abogado ni Ramon sa pamamagitan ng sulat. Ang file na ito ay mananatili sa aming pangangalaga. Kung magsisimula si Mr. Ramon Santos na harassment, kukontrahin ang trust in bad faith o makikialam sa mga karapatan ni Ms. Santos bilang benepisyaryo, ipapasa ito sa piskal. Tumawag ang abogado ni Ramon kay Attorney Reyes ng hapong iyon, binawi ang pagkontra. At pagkatapos ay nagsimula ang tawag 28 beses sa isang araw. Numero ni Ramon, numero ni Marites, minsan mula sa telepono ni Paolo na nangahulugang hiniram ito ni Marites, 28 na tawa. Binilang ko dahil nilola ng telepono ko ang numero. Wala akong sinagot kahit isa. Hindi dahil sa paghihiganti, dahil sa kalinawan. Kung kahit isa man lang sa matawag na iyon ay nagsimula sa patawad, siguro. Kung kahit isang voicemail ay nagsabing, nakamali ako, posible. Pero pinakinggan ko ang unang 3 mensahe. Pare-pareho lang silang lahat. Tess, kailangan nating pag-usapan ang farm. Tess, nagbabanta ang bangko ng legal action. Tess, hindi mo pwedeng gawin ito sa pamilya mo. Hindi ako nakbagsak nga anumang pinto. Tumigil lang ako sa pagbubukas nga ito. Mabilis na naabutan ng matematika si Ramon. Ang tindahan ng auto parts ay nalulugi ng prasalop ng 2 taon. Nalaman ko ito kinalaunan mula kay Tito Dennis. Nasa wakas ay nagsimula ng magbigay ng pansin. Pinanatili itong nakalutang ni Ramon sa pamamagitan ng pakuha mula sa mga account ni Lolo Ambo. Dahil naka-freeze ang mga account na iyon at hinihingingang bangko ang pagbabayad ng 54,000-50,000, wala nang mahulugan si Ramon. Sinubukan niyang i-refinance ang bahay sa Antipolo pero ang mortgage ay sagat na. Hindi sapat ang equity. Si Marites, ang babaang nagmamaneo ng Pearl White Fortuner na hindi niya kayang bayaran at nagpa-remodel ng kusina ng 2 beses sa loob ng 5 taon, ay nagsimulang makatanggap ng mga collection calls. Mga credit card. Isang personal law na hindi binanggit ng alinman sa kanila sa pamilya. Ang komunidad ay gumalaw sa paraang ginagawa ng maliliit na bayan. Mabagal. Pagkatapos ay sabay-sabay. Ang mga regular na customer ni Ramon sa tindahan ay nagsimulang magmaneho papunta sa chain shop sa Marcos Highway sa halip. Ang pastor sa Tanay Community Church, ang parehong simbahan kung saan ginanap ang libing ni Lolo Ambo, ay nakaroon ng pribadong pakikipag-usap kay Ramon. Hindi ko alam kung ano ang sinabi, pero tumigil si Ramon sa pagdalo. Dinalat ni Marites ang Facebook post tungkol sa mawalang utang na loob na anak. Dinalat niya ang kanyang buong account makalipas ang 1 linggo. Tumawag sa akin si Tito Dennis noong Miyerkules ng gabi. Magaspang ang boses niya. Dapat nagbigay ako ng pansin, hidya. Dapat nagtanong ako noong nakasakit si tatay. Patawat. Hindi niyo alam, sabi ko. Dapat alam ko. Tumawag din si Paolo. Ang unang tapat na pag-usap namin sa loob ng maraming taon. Hindi ko alam, Tess. Sumpa man, hindi ko alam ang alinman doon. Naniniwala ako sa iyo. Pero ang patawat ay kailangang may kasamang pagbabago. Paolo, hindi lang masalita. Tumahimik siya. Tapos, aalis na ako ng bahay. Simulang taon, 28 na tawag sa isang araw. Nobyembre iyon. Pagdating ng Disyembre, bumaba ito sa 15. Pagdating ng Enero, 3, tapos 1, tapos katahimikan. Hindi sila tumigil sa pagtawag dahil pinatawat nila ako. Tumigil sila dahil naubusan sila ng gabagay na hihingin. Ang maliliit na bayan ay may mahabang memorya. Iyan ang bagay na walang nagsasabi sa iyo tungkol sa pampublikong pananagutan. Hindi mo kailangang mag-anunsyong kahit ano. Ang katotohanan ay naglalakbay ng mag-isa. Pagdating ng Pebrero, alam ngang lahat sa orbit ni Ramon ang ilang bersyon ng nangyari. Hindi ang eksakto maditselya. Pinanatili ni Attorney Reyes na selyado ang mga legal file. Pero sapat na, sinabi ni Dennis sa asawa niya. Sinabi ng asawa niya sa kapatid niya. Ang kapatid niya ay naglarong tong-its kasama ang 3 babay mula sa simbahan. Sumulat si Ramon sa akin ng isang liham noong Marso. 4 na pahina, sulat kamay. Nakaupo ako sa balkon ng farmhouse at binasa ito habang hawak ang isang tasangang kape na lumalamig na.
Hindi ito pahingi ng tawad. Ito ay isang paliwanag. Nasa ilalim akong pressure. Nalulugi ang tindahan. May mautang akong hindi ko mabayaran. Ginawa ko ang kailangan kong gawin para sa pamilyang ito. Kailangan mong maintindihan. Hindi ko binalak na umabot ito sa ganito. Sinusubukan kong panatilihing mayos ang mabagay. Ginamit niya ang salitang pamilya ng 11 beses. Ginamit niya ang salitang patawat ng 0. Tinupi ko ang liham. Inilagay sa drawer ng kusina. At hindi sumagot. Noong linggong iyon din, nagmaneho ako papunta sa farm sa unang pagkakataon bilang may-ari nito. Hindi bilang bisita, hindi bilang panauhin. Akin. Ang workshop ay eksakto kung paano ito iniwan ni Lolo Ambo. Maksupsa maukit ng sahig. Ang kanyang matul ay nakasabit sa pekbot. Bawat isa ay may outline sa marker para alam mo kung saan ito pupunta. Ang hangin ay amoy nara at mineral oil. Sa kanyang workbench, sa ilalim ng isang piraso ng lona, nakakita ako ng isang sobre. Ang pangalan ko sa harap sa kanyang sulat kamay, ang parehong block letters na ginamit niya sa lahat, sa loop. Isang piraso na papel. Alagaan mo ang lugar na ito, Tess. Palaging sa iyo ito, Lolo. Hinawakan ko ang pirasong papel na iyon ng matagal. Pagkatapos ay sinabit ko ito sa pader, katabi mismo ngang kanyang level bar. Lumipas ang 3 buwan. Pinanatili ko ang trabaho ko sa firm. Parehong cubicle, parehong fluorescent na ila, parehong boss na nagma-microwave ng isda tuwing Martes. Hindi ako tumigil, hindi ko kailangan. Kumita ang farm ng katamtamang kita. Pinaupahan ko ang 30 sa 45 ektarya sa isang kalapit na sakahan. Sapat para bayaran ang amilyar, maintenance, at may counting na tira. Ginugol ko ang makatapusan ng linggo doon. Inayos ang rehas ng balkon. Pinalitan ang gripo sa kusina. Nagsimula ng taniman ng gulay sa may timok na bahaging bahay. Kamatis, sili, kalabasa. Tatawagin itong magandang simula ni Lolo Ambo. Naktakda ako nga mahangganan kina Ramon at Marites. Hindi sa pamamagitan ng isang madamdaming tawag sa telepono, sa pamamagitan ni Attorney Reyes. Isang solong liham na ipinadala sa pamamagitan ng certified mail. Ang lahat ng komunikasyon sa pagitan ni Ramon at Marites Santos at ng aking kliyente ay ididirekta sa opisina na ito. Ang personal na pakikipag-ugnayan, kabilang ang matawag sa telepono, text at hindi inanunsyong pagbisita, ay hindi autorisado. Sinubukan nila ito minsan. Nagpakita si Marites sa farm noong isang Sabado ng Abril. Nakita ko ang SUV niya mula sa bintana ng kusina. Nakaupo siya sa driveway ng 20 minuto. Hindi ako lumabas. Sa huli, umatras siya at umalis. Iyon na ang huling pagkakataon. Pumunta si Paulo sa farm noong Mayo. Naupo kami sa balkon na may malamig, nasagot gulaman at nag-usap ng mas tapat kaysa sa buong buhay namin. Patawat na hindi kita ipinagtanggol, sabi niya. Sa mesa, sa libing, sa lahat ng iyon. Alam kong dismiyado ka. Pero ang patawat ay kailangang may kasamang isang bagay, Paolo. Kailangang may kasama itong pagbabago. Tumango siya ng dahan-dahan. Umalis na ako noong nakaraang buwan. Nakakuha ng lugar sa Pasig. Mabuti. Binisita ko ang puntot ni Lolo Ambo tuwing linggo. Nakdala ng kape, itim, gaya ng iniinom niya. Ipinatong ito sa lapida at naupo sa damuhan at nakwento tungkol sa farm, sa hardin, sa panahon, tungkol sa wala at lahat. Ang katahimikan sa farmhouse ay hindi hungkak. Ito ang unang kapayapaan na naranasan ko sa loop ng 29 taon. Hindi ko kinukwento ito para kamuhian niyo ang tatay ko. Kinukwento ko ito dahil baka nakaupo kayo sa kung saan ngayon, sa kotse niyo, sa kusina niyo, sa break sa trabaho, at may spreadsheet din kayo sa ulo niyo. Baka hindi ito literal na Excel file. Baka boses lang ito. Isang magulang, isang partner, isang kapatid na nagpapaalala sa inyo ngahat ng utang niyo, bawat sakripisyo na ginawa nila, bawat pisong ginastos nila, bawat abala na idinulot niyo sa pamamagitan ng pag-iral. At baka dala-dala niyo ang bigat na iyon ng napakatagal kaya, nakalimutan niyo na hindi naman talaga ito sa inyo sa simula pa lang. Dinala ko ang akin sa loop ng 29 taon.
Hinayaan ko sina Ramon at Marites na kumbinsihin ako na ang desisyon nilang palakihin ako ay isang utang na kailangan kong bayaran. Na ang pagkain sa mesa ay may kasamang invoice at ang bubong sa itaas ng ulo ko ay isang pautang na hindi ko kailanman sinang-ayunan. Hindi. Ang pagpapalaki ng anak ay isang pagpili, hindi isang transaksyon. At ang pag-ibig? Ang tunay na pag-ibig ay walang matermino at kondisyon? Hindi ito dumarating sa isang spreadsheet. Hindi ito nagbabantang putulin ang ugnayan sa iyo kung hindi ka magbabayad sa oras. Naintindihan iyon ng lolo ko. Ipinakita niya ito sa bawat bangkito na binuo namin, bawat itlog na niluto namin, bawat tahimik na gabi sa balkon kung saan wala siyang sinabi kundi lubos na naron. Sinabi niya sa akin minsan, siguro 14 ako nun, at may sinabi ako tungkol sa pakiramdam na pabigat ako. Ibinaba niya ang kanyang pangliha at tumingin sa akin. Wala kang utang sa mga tao para sa pagmamahal, Tess. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagpapadala ng mga invoice. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap kasama si Ramon. Baka isang araw tatawag siya at ang unang salita ay patawat. Hindi, Tess. Kailangan nating pag-usapan ang fam. Baka, kung dumating ang araw na iyon, makikinig ako. Pero ngayon, pinipili ko ang kapayapaan. At pinipili ko ang hangganan na dapat ay itinakda ko nun pa man. Hindi ko pinutol ang ugnayan sa tatay ko. Tumigil lang ako sa pagdurugo para sa kanya. Sabadong gabi habang kinukwento ko ito sa inyo. Nakaupo ako sa balkon ni Lolo Ambo. Balkon ko na ngayon. Palagay ko, kahit napakiramdam ko ay sa kanya pa rin ito. Lumulubo ang araw sa likod ng linya ng mapuno. Ginagawang ginto at amber ang lahat. Tahimik ang bukit. Isang ibon ang nakaupo sa posteng ang bakot sa nakalipas na 10 minuto. Pinapanut lang ako na parang may maopinyon siya. Ang flip phone ay nasa mesa sa tabi ko. Chinarge ko ito nung nakaraang linggo. Pinapanatili ko itong may charge. Hindi dahil kailangan ko pa ang ebidensya. May mga kopya si Atty. Reyes ng lahat. Pinapanatili ko ito dahil sa voicemail na iyon. Ang boses ni Lolo Ambo na na-record nung Martes ng hapon 2 taon na ang nakakaraan. Matatag at malinaw at punong bawat solong bagay na hindi kailanman sinabi ngang tatay ko sa akin. Noong nakaraang linggo, may nakita ako sa workshop. Inaayos ko ulit ang toolwall ni Lolo Ambo. Ibinabalik ang nga bagay sa kanilang nga outline. Nangilain ko ang isang ilalim na drawer na hindi ko kailanman tiningnan. Sa lupay sang kahoy na kahon maliit, Khawasanara. Ang ma-inisyal ko na nakaukit sa takip TMS. Sa tumpak at maingat na sulat ni Lolo Ambo. Binuksan ko ito. Mga litrato noong sanggol ako, 1 dosena nito. Ako noong 1, noong 2, noong 3, noong 4. Ako at ang nanay ko sa likod bahay bahay sa Antipolo bago nagbago ang lahat. Ang malitratong itinapon ni Marites nung nagre-decorate siya. Iniligtas ni Lolo Ambo ang bawat isa. 28 missed call sa isang araw. Ang numerong iyon ay 0 na ngayon. Pero may isang boses na pinakikinggan ko pa rin gabi-gabi bago ko patayin ang mailaw. Pinipindot ko ang play at naririnig ko siya. Wala kang utang sa kanila kahit ano, apo. At naniniwala ako sa kanya. Kung nasa labas kayo na may dalang utang na hindi niyo kailanman pinirmahan, ibaba niyo na. Lumayo kayo sa mesa. Hindi iyong kailanman sa inyo. Ang bigat na hawak niyo, pwede niyo itong ibaba ngayon din. Walang may karapatang maningil sa inyo para sa pagiging buhay. Iyan ang kwento ko. Kung tumama ito sa isang bagay na totu para sa inyo, gusto kong marinig ang sa inyo. Mag-type ngang isang salita sa mga komento. Isa lang na naglalarawan kung ano ang sinabi ng pamilya niyo na utang niyo sa kanila. Para ba ito, katapatan, katahimikan, utang na loop, kung ano man ito. Iwanan ito sa ibaba. Ang pinakamakapangyarihang mga sagot ay maaring lumabas sa susunod kong video. At kung gusto niyong makarinig ng isa pang kwento tungkol sa isang taong tumangging magdala ng utang na hindi naman sa kanya, nagiwan ako ng link sa description. Tungkol ito sa isang babae na ang ina ay humingi ng kanyang buong wedding fund pabalik 1 linggo bago ang seremonya. Ayaw niyang palampasin kung paano nagtapos ang isang iyon. Mag-hit ng subscribe para naghihintay ito sa inyo. Magkita tayo dun.